contribution sa PTA. Kasi nga talaga sir, every single year, palagi pong kasama dun sa paghingi ng contribution ng electric fan. So bakit po kinakailangan ang mga estudyante mag-shoulder ng electric fan ng bawat classroom? Yes, opo sir. Magkakaroon po kami ng, maglalabas kami ng memorandum and directive to all our schools. Yusek Escobedo. Yes, VP, go ahead. Yes, Madam Chair, Your Honor. We take note of your advice. You don't answer, you don't sign department orders. We take note of your comments, Your Honor. Thank you, but Your Honor, they must answer these questions because ang question ko po, galing po to sa mga magulang na mag-aaral. Kasi po, I told them na hayaan nyo pagdating doon sa hearing, sa budget, i-raise ko to. Kung Yes. hindi nyo ako pagsasalitain dito, then Pinagsasalita naman po kayo. hindi kasi sinasabi, wag daw sagutin. In fact, Yeah. confidential fund na marami nagka-question. I don't give a heck about that. Walang pakialam dyan. Ang pakialam ko talaga, yung hinaing ng mga magulang. Walang pakialam dyan. Ang pakialam ko talaga, yung hinaing ng mga magulang. Yun na po talaga. So, paki-answer lang po. So, ang nangyayari, yung mga magulang ng mga estudyante na walang-wala, napipilitan, peer pressure. Ilan doon sa mga magulang na mag-aaral na can afford, tumataas ng kamay. Yung mga hindi po nagbo-volunteer, hindi tumataas ng kamay, na binabagsak. Yung mahilig mag-contribute, mataas ang grado, at honor students pa. Kaya ilan sa mga magulang na ito, napipilitan dumiskarte para lamang makapagbigay ng tinatawag na voluntary contribution daw. Sino pong gustong sumagot? Madam Chair, Your Honor, Yusek Escobedo of Field Operations will answer the question. Madam Chair, good afternoon. Unang-una po yung merong existing policy ang Department of Education as regards to the no collection policy because tama po ang nabanggit ni Senator Tulfo that we have the MOOE, school MOOE, at kabilang na dito yung ano ang mga needs ng mga teachers including repairs and payment for electricity. And we also recognize that merong mga PTAs na nag-i-impose na mga contributions because they're saying that they are a private organization and meron na po kaming mga ongoing investigations. Isa na po 3 where the teacher involved has resigned and Sir, the case... excuse me, let me cut you off. Hindi lang po sa Region 3, sa lahat po ng lugar sa Pilipinas, when I posted sa Facebook page ko yung reklamo ng ilang mga magulang na pumunta po sa radio program ko Wanted sa radyo, binaha po ako ng mga comments from parents all over the country stating that pati sila sa kanilang eskwelahan, yes, meron daw po talagang tinatawag na voluntary contribution from na inimpose po ng PTA. Ang nangyari po kasi sana, ang request ko, pagsabihan niyo po, pag meron pong PTA meeting, dapat wala na pong pag-uusapan na tungkol sa contributions. Dapat ang pag-uusapan lang po sa lahat ng PTA meeting, i-require niyo po, ay tungkol lang po sa academic performance ng mga estudyante o yung mga problema at hinaing ng mga estudyante, period. Kasi ang nangyari, tuwing PTA meeting, 101% ang unang agenda sa meeting na yan, and I have proof from parents and even teachers na ang first agenda tuwing magkakaroon ng PTA ay project. Ano ang pwede natin magawang project sa eskwelahan? Repair para sa CR. Varnish para sa silya na nasisira na. Bili tayo ng chalk, bili tayo ng floor wax, bili tayo ng ganito, ganon, ganon. Ang mga estudyante na walang pang contribute, kuminsan pinapahiya pa, nilalagay pa po sa group chat. Ito, nag-contribute na si Juan, si Mario, si Pedro. However, si Rolando hindi pa nag-contribute, si Petra hindi pa nag-contribute. So napapahiya yung mga hindi pa napapag-contribute na napipressure po. In some cases, itong mga magulang, baka natututo pa magnakaw para hindi lang mapahiya yung kanilang mga anak. And meron po akong proof tungkol dyan. And in fairness po sa inyo, this has been going on for many years. Even as far back as yung administration pa po, I can remember Brother Armin Luistro. In fact,
Nag-away pa kami on air niya sa Wanted sa radyo because ayaw niya maniwala hanggang sa pinadalahan ko siya ng mga reklamo and nakita niya po na talagang valid and then nag-issue po siya ng memo na stop na yung contribution, voluntary contribution. After a few months, nagsibalikan din po hanggang ngayon. So is there a way na talagang once and for all, since senador na po ako, because I promised na once ako'y maging senador, I'll put a stop of this nonsense. Nung ako po'y wanted sa radyo na broadcaster, of course wala po akong magawa. All I can do is call the authorities and tell them, hey, we have complaints pertaining to this and that. Now that I'm senator and they elected and voted me para mabigyan solusyon itong problema ito na mga magulang na mag-aaral, I have to do something to put a stop to these problems once and for all. Can you guys promise me na mainto na to para ako po'y maging supporter ng inyong budget at hindi ko po kontrahin. Humingi kayo ng 1 trillion pesos for all I care. Kasi alam ko kailangan po ang maayos na budget para sa DepEd. And I firmly believe na kailangan talaga ng DepEd ng pinakamalaking budget among all other agencies because we need to give quality educations to our poor na mga kababayan. Because I believe in he was less in life should have more in law. So dapat sa ating batas, bigyan po ng magandang edukasyon, bigyan po ng magandang serbisyo ang mga mahirap nating kababayan. Dito lang po sana sila makakabawi. And I agree, dapat pabawiin natin sila sa pamamagitan ng pagbigay ng quality education. Pero how can we give these students quality of education kung kulang-kulang? And then we're teaching these kids to be corrupt when they grow up. How and why? Because they know and they knew na yung paghihingi sa kanilang contribution ay pangingikil. Sir, So pag lumaki po itong mga estudyante, makikita nila na okay lang pala yung mangingikil kasi si teacher nangingikil sa amin. So paglaki nila, there's the possibility na baka mangingikil sila. okay. Senator Tulfo, your time is up, no? You've been informed that your time is up. You've responded, but kindly respond again. Yusek Escobedo. Madam Chair, Your Honor, number one, you asked the question on how you can help. Paano kayo makatulong na senator na kayo ngayon? Pwede po kayong gumawa ng batas na ipagbawal po ang voluntary contribution sa mga PTAs. And then, pwede po nating i-implement yan. May penalties po yung teacher or parent na mag-insist na merong voluntary contribution. Ang mga PTA po, just like all the other associations, are guided by the majority. Kung ano po yung desisyonan ng majority doon sa kanilang association, yun po yung nasusunod. Now, it is a voluntary contribution. Ibig sabihin, hindi po pinipilit yung mga estudyante o yung mga magulang na mag-contribute kung yun man ang nadesisyonan na project ng PTA. Marami po tayong mga stakeholders na iba-iba po yung projects nila sa ating mga paaralan. Hindi lang po mga PTA, but we have NGOs, we have private sector donors who partner with our public schools sa mga specific na projects nila in certain schools. Ganito po din yung ating mga PTA. Pinag-iisipan po ng teachers and ng parents kung paano sila makatulong doon sa eskwelahan para sa pag-aaral ng mga bata. But then again,